Marcos 1:9 hanggang 13. Marcos 1:9 hanggang 13, babasahin natin ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating salita ng ating Panginoon patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. At nangyari ng mga araw na yaon na nanggaling si Jesus sa Nazaret ng Galilea at siya ay binautismohan ni Juan sa Jordan. At karakarakang pag-ahon sa tubig ay nakita niyang biglang nangabuksan ang mga langit at ang Espiritu na tulad sa isang kalapati na bumababa sa kanya. At may isang tinig na nagmula sa langit, "Ikaw ang sinisinta kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod." At pagdakay itinabos siya ng Espiritu sa ilang. At siya ay nasa ilang na 40 araw na tinutokso ni Satanas. At kasama siya ng mga ganid, mga babagsik na hayop. At pinaglingkuran siya ng mga anghel. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa natin ng kanyang banal na salita sa pangalan ni Hesukristo ang ating Diyos. Amen. Opo tayo mga kapatid. Sa pagpapatuloy natin ng ating pangangaral sa Ebanghelyo ayon kay Marcos, dito sa parting ito ng ating binasa, tatlong importanteng pangyayari ang ating makita rito. Una, ang patungkol sa pagpapabautismo ng ating Panginoong Hesukristo kay Juan Bautista. Pangalawa ay ang pagbaba ng banal na Espiritu sa ating Panginoong Hesukristo. Pangatlo, ang pananagumpay ng ating Panginoong Hesukristo sa mga pagtukso ni Satanas. Ang pangangaral sa hapong ito ay may pamagat na ang pagpapakilala ng anak ng Diyos. Sapagkat ang tekstong ating binasa ay nagbuod ng importanteng pangyayari sa pagsisimula ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagmiministeryo sa lupa. Kung babasahin natin sa Lucas 3:23, ang Panginoong Hesukristo ay nagsimula ng kanyang ministeryo sa edad na 30 taon. At ito ay matapos na siya ay mabautismuhan. Ibig sabihin, kung babasahin natin sa aklat ni Lucas, ang huling naratibo tungkol sa ating Panginoong Hesus ay doon sa Kabanata 2 nang siya ay 12 taong gulang sa templo. Pagkatapos ay wala nang sinulat patungkol sa pagkabata o pagbibinata ng ating Panginoon. Kung hindi sinabi na lamang doon na siya ay umuwi kasama nila sa Nazaret at ang ating Panginoon ay nagpasakop sa kanyang mga makalupang magulang. 18 taon na wala tayong nalaman tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. 18 taon. Kung kaya't dito sa binasa natin, dito ay mukhang ipinakikilala ng Diyos Ama sa sanlibutan kung sino ang kanyang iniibig at kinalulugdan na anak. Sa Ebanghelyong ito makikita natin ang layunin sa pagsasalaysay ng pag-uumpisa ng Ebanghelyo. Etong Ebanghelyo na ipinangangaral ng mga apostol na umabot sa pinakasentro ng daigdig nung panahong iyon, ito yun ng Roma. Saan ba nanggaling itong malaking pangdaigdigang relihiyon? Saan ba ito nagmula na ang sentro ng pangangaral na ito ay si Hesukristo, na anak ng Diyos, ang tagapagligtas, ang tagapagpatawad ng mga kasalanan? Ang kanyang salita ay dapat sundin at siya ay magbabalik isang araw upang iligtas ang lahat ng mga nagsipagsampalataya sa kanya. Saan ba ito nag-umpisa?
Kaya mababasa mo sa talatang 1, dito ang pasimula ng Ebanghelyo ni Hesukristo, ang anak ng Diyos. At saan ito nakasalig? 3 importanteng kinasasaligan ng pananampalataya ni Marcos. Una ay dahil sa hula ng mga propeta. Ibig sabihin ng lahat ng mga kasulatan nung una sa lumang tipan ay nagpapatunay patungkol sa pagka-Diyos ni Hesukristo. Pangalawa ay ang pagpapatotoo ni Juan Bautista, sapagkat si Juan Bautista yung tinig na sumisigaw sa ilang na maghahanda ng daraanan ng ating Panginoon. Pangatlo at higit sa lahat ay yung mababasa natin dito, na mismong ang Diyos sa kanyang sariling tinig ay nagpakilala na si Jesus ay ang anak ng Diyos. Ngayon, paano ipinakilala ng Ama ang anak? Dito sa pinaka-importanting saligan ng pananampalataya, na ang Diyos mismo ang nagpapatotoo, na wala siyang ibang kinalugdan sa lupa at wala siyang ibang iniibig sa lupa maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Dito tayo magbibigay ng importanteng atensyon sa hapong ito. Ang pagbabautismo ni Juan ang naging kaparaanan ng pagpapakilala kung sino ang Diyos at tagapagligtas na hinihintay ng Israel. Ang Ama mismo ang nagsalita mula sa langit, "Ikaw ang aking sinisintang anak, sa iyo ako lubos na lulugod." Ito ay pagkilala at komendasyon na hindi ibinigay ng Diyos Ama kahit kaninong isinugo. Walang propeta sa lumang tipan ang kinilala ng Diyos bilang kanyang sariling anak, na kanyang iniibig at kinalulugdan. Ito ay nagpapakita ng pagpaparangal ng Diyos kay Hesukristo. Higit pa nga ito sa karangalan ng kahit sinong anghel. Higit si Kristo sa kahit anong sinong propeta at higit si Kristo kahit kaninong anghel. Mababasa natin sa Hebreo 1:11, sapagkat kanino nga sa mga anghel niya kailanman sinabi, "Ikaw ang aking anak, ikaw ang aking ipinanganak ngayon." At muli, ako'y magiging kanya at siya'y magiging aking anak. Sinong anghel ang itinuring ng Diyos sa isang personal na pagbanggit sa personal na relasyon, tinatawag na anak ng Diyos. Ang kahalagahan ng pagkilalang ito ay ang pagkalubos ng kapahayagan ng Diyos. Excuse me. Sinabi sa Hebreo 1:2, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, na siyang itinalaga na tagapagmana sa lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang lahat ng bagay. Kung kaya't minsan nang umakyat ng ating Panginoong Hesukristo sa bundok kasama ng mga alagad, nakita ng mga alagad ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. At sinabi rin ng Ama, mababasa nyo ito sa Marcos 9:7. Marcos 9:7, ito ang sinisinta kong anak, siya ang inyong pakinggan. Kaya sa sentro ng pagsamba sa Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang Diyos din mismo ang kumilala sa ating Panginoong Hesukristo, kung kaya't ang Diyos at ang sangkatauhan ay nagtagpo sa pagka-Diyos at pagkatao ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, tignan naman natin ang katangian ng ating Panginoong Hesukristo dito sa ating mga binasa. Mapapansin natin na ang pagpapakilala ng Diyos sa kanyang pinakamamahal na anak ay hindi kamangha-mangha. Hindi agaw pansin sa paningin at sa pandinig ng mga pangkaraniwang tao. Kahit nga ang pagbaba ng banal na Espiritu o ang boses mula sa langit ay hindi nabanggit na nakita o narinig ng iba maliban kay Juan Bautista. Sapagkat si Juan Bautista mismo ay binigyan ng Diyos
ng palatandaan upang malaman niya kung sino ang Mesiyas na darating. Walang malinaw na indikasyon dito sa binasa natin na yung mga tao na present sa pagbabautismo ni Juan ay nakapakinig ng boses na yon. Sinabi pa nga ng Panginoon, sinabi pa nga ni Juan na sa gitna ninyo ay mayroong nakatayo na hindi ninyo nakikilala. Ang mga unang alagad ay sumunod sa Panginoong Jesucristo dahil sa pangangaral ni Juan na ang sabi niya, iyon ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. O iisipin mo kung sa umpisa pa lang naminig ng mga tao ang pagpapakilala ng Ama sa anak ng Diyos, ay maaaring hindi na siya ipinako sa krus. Nagkaroon ng malaking rebelyon. Nagkaroon ng kaguluhan. Ibig kong sabihin, mga kapatid, ng pagpapakilala ng Diyos sa kanyang anak ay hindi magarbo. Ito ay simple lamang. At ito ay nauunawaan sa pamamagitan ng pagtuturo mismo ng Diyos sa tao. Sinabi ng Panginoon kay Pedro, mapalad ka, Pedro, sapagkat ang pananampalataya mo sa akin bilang Kristo at anak ng Diyos ay hindi mo nalaman sa pamamagitan ng laman at dugo, kung hindi itinuro sa iyo ng aking Ama na nasa langit. Sinabi ng propeta sa lumang panahon na ipagka inyo siyang nakita, wala kayong makikitang kagandahan sa Kanya. Dumating ang ating Panginoong Jesucristo na kagaya ng isang normal na tao. Walang kayamanan at walang katanyagan. Subalit ipinakilala sa atin bilang ang kaisa-isang anak ng Diyos na minamahal at kinalulugdan ng Diyos. Ngayon, mababasa natin ang tatlong katangian ng kinalulugdan at miniibig na anak ng Diyos. Una, dumating si Kristo bilang tao na nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Dumating ang ating Panginoong Jesucristo na taong nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. At makikita natin yan sa kanyang pagpapabautismo sa talatang 9. At nangyari na mga araw na yaon na nanggaling si Jesus sa Nazaret ng Galilea at siya ay binautismohan ni Juan sa Jordan. Gusto kong pansinin ninyo yung pinanggalingang lugar ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Nazaret na kung saan siya lumaki, kagaya ng binasa kanina dito, ng pagbasa natin ayon kay Lucas. Ngayon, gusto kong pansinin ninyo, pumunta tayo sa Lucas 2:51 hanggang 52. Ito ay tungkol doon sa kabataan ng ating Panginoon na siya ay 12 taong gulang. At lumusong siyang kasama niya at napasa Nazaret at nagpasakop sa kanila at iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso ang lahat ng mga pananalitang ito. At lumaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Bakit ko binasa ito, mga kapatid, dito sa Lucas? Sapagkat ang Nazaret ay lugar na kung saan ang Panginoon ay namuhay bilang tao na nagpapakumbaba sa kanyang mga magulang sa laman. Diyan sa Nazaret, kung saan siya nanggaling, ay nagtungo siya para magpabautismo kay Juan. Makikita natin sa Mateo 3:13 hanggang 15, kung bakit kailangang magpabautismo ang ating Panginoong Hesus. At ito ay para tuparin ang katwiran ng Diyos. Dito tayo hahanga sa pagpapakumbaba na paulit-ulit ipinakita ng ating tagapagligtas. Minsan ay naging sanggol siya sa sinapupunan ni Maria. At sa pagiging bata ay nagkaroon siya ng mga magulang na kanyang sinunod.
hanggang siya ay sumapit sa takdang gulang upang gawin ang kalooban ng Diyos. Kahit bilang bata ay nagpasakop ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga magulang na tao. Siya ang kanyang unang tagapagturo hanggang siya ay magkaroong sapat na gulang. Ngayon sa pag-uumpisa ng kanyang ministeryo, kahit dito sa kanyang pag-uumpisa, kinikilala niya ang kapangyarihan ni Juan Bautista na galing sa Diyos. Kung kaya't sinabi ni Juan, bakit ka magpapabautismo sa akin? Dapat ako ang bautismuhan mo. At ang sabi ng ating Panginoon, hayaan mong gawin natin ito upang matupad ang katuwiran ng Diyos. Dahil dito ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo ang pagiging sakdal na lingkod ng Diyos. Pilipos 2:8, mababasa natin. Palibhasa nasumpungan bilang tao, siya ay nagpakumbaba sa kanyang sarili na naging masunurin. Ang pagsunod ng ating Panginoong Hesus na humantong sa krus ay nag-umpisa sa bautismong ito. At sa pagsunod niya sa katuwiran ng Diyos, ay nagkaroon tayo ng katuwiran kung tayo ay sumampalataya sa Kanya. Pansinin natin uli sa bautismo ni Juan, na ang bautismo ni Juan ay bautismo ng pagsisisi. Ipinakita dito ng ating Panginoong Jesucristo na ang kanyang sukdulang pagpapakababa ay hindi lamang dahil sa sumunod siya, kundi hinayaan niyang siya ay maibilang sa mga makasalanan. Ang kanyang pagsunod ay nagmula sa kanyang pag-ibig, sa kanyang puso, ayon sa Isaiah 53, talatang 11 hanggang 12. Sa pamamagitan ng kanyang kaalaman ay aariing ganap ng aking matuwid na lingkod ang marami, at dadalhin niya ang kanilang mga kasamaan. Kanyang idinulot ang kanyang kaluluwa sa kamatayan at ibinilang na kasama ng mga mananalangsang, gayon may dinala niya ang kasalanan ng marami at namagitan sa mga mananalangsang. Hindi kailangan ng ating Panginoong Jesucristo na magsisi. Pero ang bautismo na kanyang sinunod ay bautismo ng pagsisisi. Upang ipakita niya sa atin na ibinilang niya ang kanyang sarili sa mga makasalanan. Sa 2 Korintos 5:21, yaong hindi nakakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo ay maging katuwiran ng Diyos. Ngayon, hindi na ito nangangailangan pa ng maraming paliwanag. Pero pag-isipan natin ang konseptong ito, paano nauuwi sa katuwiran ng makasalanan ng pagpapakumbaba ng Panginoong Jesucristo? Paano naging katuwiran ko ang pagpapakumbaba ni Kristo? Maaalala natin sa Santiago 4:6 ay nasusulat ng ganito, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kung sa katanungan na kung paano ang pagpapakumbaba ni Kristo ay naging katuwiran ko para lumapit sa Diyos, naging dahilan ko upang ako'y lingapin ng Diyos, tandaan natin ang pagpapakumbabang hinahanap ng Diyos ay isang perpektong pagpapakumbaba na hindi magmumula sa isang pusong mapagmataas.
Kaya't ang pagpapakumbaba ng ating Panginoong Jesucristo ay nagmimistulang kadahilanan o katwiran para ang Diyos ay magbiyaya sa makasalanan ayon sa kaniyang kalooban. Na ang hinahanap ng Diyos na pagpapakumbaba ay hindi yung aking hindi perpektong pagpapakumbaba, kung hindi tinignan ni Kristo ng Diyos yung perpektong pagpapakumbaba ni Kristo, na kung saan ibinilang ni Kristo ang kanyang sarili na makasalanang kagaya ko, upang sa ganon, kagaya ng sinasabi sa Juan 1:18, sa kanyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat ng biyaya sa biyaya. Ang pagbibilang na ito ng Diyos sa isang makasalanan kay Kristo ay nagaganap sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ikababago ng puso tungo sa pagsisisi at pananampalataya. Kung kaya ang pagpapatawad ng Diyos na ibinibigay sa tao ay hindi dahil sa katuwiran ng tao, kung hindi dahil sa katuwiran ni Kristo. Kaya sa ganong kadahilanan, ang pagpapakumbaba ni Jesucristo ay nagdulot ng biyaya sa lahat ng mga hinirang ng Diyos. Ngayon, ipagpatuloy natin sa talatang 10 hanggang 11. Anong klaseng tao ang ipinakilala ng Diyos ng kanyang iniibig na anak at kinalulugdang anak, pangalawa, bilang taong pinapanahanan ng banal na Espiritu. At pagkarakarang pag-ahon sa tubig ay nakita niyang biglang nangabuksan ng mga langit at ang Espiritu na tulad sa isang kalapati na bumababa sa kanya at may isang tinig na nagmula sa langit, ikaw ang sinisinta kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod. Ang presensya ng banal na Espiritu kay Kristo ay tanda ng kanyang pagkadiyos at ganap na kabanalan. Hindi ito mangyayari na sa kahit kanino mang tao, sapagkat ito ay isang tanda na ibinigay ng Diyos kay Juan. Babasahin natin yan sa Juan 1:29. Kaya hindi totoo na kapag ang tao ay binautismuhan, bumababa ang banal na Espiritu. At gagamitin itong talatang ito para maging pruweba. Ang dahilan kung bakit bumaba ang banal na Espiritu kay Kristo nang siya ay binautismuhan ay dahil dito sa babasahin natin sa Juan 1:29. Nang kinabukasan, ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinasabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ito yaong aking sinasabi, sa hulihan ko'y dumarating ang isang lalaki na magiging una sa akin sapagkat siya ay una sa akin. At siya ay hindi ko nakikilala, hindi ko siya nakilala. Datapwat upang siya ay mahayag sa Israel, dahil dito ay naparito ako na bumabautismo sa tubig. Walang dahilan kung bakit nagbabautismo si Juan. At nagpatotoo si Juan na nagsasabi, nakita ko ang Espiritong bumababa tulad sa isang kalapati na buhat sa langit at dumapo sa kanya. At siya ay hindi ko nakilala. Datapwat, ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig ay siyang nagsabi sa akin, ang makita mong babaan ng Espiritu at manahan sa kanya ay siya nga ang bumabautismo sa Espiritu Santo. At aking nakita at pinatotohanan kong ito ang anak ng Diyos. So kaya bumaba ang banal na Espiritu sa ating Panginoong Jesucristo sa anyo ng kalapati nang siya ay nabautismuhan upang makita ni Juan
at upang maipakilala ni Juan at maipangaral ni Juan kung sino si Jesucristo na ating Panginoon. Kaya na sumunod na araw siya ay sumisigaw, "Tignan ninyo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutang ito." Bakit? Sapagkat nakita niya, nakumbinsi siya, ayon sa sinabi ng Diyos, na kung kanino mananahan ng banal na Espiritu, siya ang magbabautismo sa Espiritu at sa apoy. Kaya anong implikasyon nito sa pagiging anak ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo? Una, na kinilala ni Juan Bautista ang Panginoong Jesucristo na Mesiyas. Sapagkat siya, sa makatuwid, siya ang Diyos na kanyang pinaghahandaan ng daan. Pangalawa, ang pagbaba ng Espiritu Santo sa Panginoong Jesucristo sa anyo ng kalapati ay patotoo ng Ama patungkol sa kanyang kapangyarihang magbautismo sa Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang pagbaba ng banal na Espiritu sa kanino mang tao ay nasa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Sa Isaiah 61, ang talata ay 1 hanggang 2, inihula na ang Mesiyas ay bibigyan ng Espiritu Santo upang ipangaral ang Ebanghelyo. Binasa natin yan kanina. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin, sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita sa mga maamo. Kanyang isinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag, at magbukas ng bilangguan sa mga nabibilanggo, upang magtanyag ng kalugod-lugod na taon ng Panginoon, at ng kaarawan ng paghihiganti ng ating Diyos, upang aliwin yaong lahat na nagsisitangis. O makikita mo na tinupad yan ng Panginoon sa Lucas 4:14 hanggang 21, at yun binasa din natin kanina. Sa Gawa 10:38, sa pangangaral ni Pedro, sa makatuwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paano siya pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo, sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Ano ngayon ang implikasyon na ang Panginoong Jesucristo ay pinapanahanan, sinasamahan ng banal na Espiritu? Una, ang Ama ay nananahan sa Anak at ang Anak ay nananahan sa Ama. Sinabi ng Panginoon Jesucristo kay Felipe, ang sino mang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Sa Juan 14:10 hanggang 11. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang salitang aking sinasabi sa inyo ay hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng mga gawa. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin, o di kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. Pangalawa, ang gawa ng Panginoong Jesucristo ay tanda ng paghahari ng Diyos. Sa Mateo 12:28, sinabi ng Panginoon, kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, ay dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. So napaka-importante ng tagpong ito na nakita ni Juan Bautista at kanyang ipinangaral na narito na sa ating kalagitnaan ng Mesiyas. Sa pamamagitan niya, tayo ay magkakaroon ng kalayaan. Sa pamamagitan niya, tayo ay paghaharian ng Diyos, sapagkat ang ating tagapagligtas ay narito na sa ating kalagitnaan. Nakita ko mismo yan. Yan ang sinasabi ni Juan Bautista. Ngayon, pangatlo, tignan natin sa talatang 12 hanggang 13. Anong klaseng tao ang ipinakikilala ng Diyos Ama na kanyang iniibig na anak at kinalulugdang na anak? Talatang 12 hanggang 13, bumalik tayo sa teksto natin.
At pagdakay, itinaboy siya ng Espiritu sa ilang. At siya ay nasa ilang na 40 araw na tinutokso ni Satanas. At kasama siya ng mga ganid o ng mga mababangis na hayop at pinaglingkuran siya ng mga anghel. Isipin mo, napakabilis ng kwento. Pagkatapos ipahayag ng Diyos na lulugod siya kay Kristo, pinatnubayan siya kagad ng banal na Espiritu sa ilang para siya ituksuhin. Itinaboy siya ng Espiritu sa ilang na 40 araw na tinutukso ni Satanas. Dinala siya sa isang lugar na mapanganib. Makikita natin dito may mga mapanganib na hayop. Ito ay kagaya ng pagsasalawawan sa dinaranas ng mga unang Kristiyano sa panahon ni Marcos sa mga Coliseum na sila ay pinapakain sa mababangis na leon. Minsan sila ay binibihisan ng mga damit, ng mga balat ng mga baka. Ginagawa silang mukhang hayop upang sa gano'n ang mga leon ay matakam sa kanila. Isang mapanganib na larawan sa loob ng 40 araw, doon dinala ang ating Panginoong Jesucristo. Ang panganib sa disyerto, subalit merong mas mapanganib na sitwasyon na kung nasaan ang ating Panginoong Jesucristo, ang tukso ng diablo. Pag ikinumpara natin sa Mateo 4:1, makikita natin na mukhang mas sinasadya ang paghahatid ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksohin ng diablo. Dito itinaboy si Kristo sa ilang. Pero pag binasa mo sa Mateo 4, ang makikita mo ay ito. Yun talaga ang intensyon ng Diyos, na ang ating Panginoong Jesucristo ay mapangunahan sa tukso. Hindi tayo binigyan ng detalye ni Marcos na kagaya ng kila Mateo at Lucas. Subalit alam natin ayon sa kwento ng banal na kasulatan ng ating Panginoong Jesucristo ay nagtagumpay at purihin ng Diyos sa bagay na yan. Ang pagsubok na ito ay hindi upang alamin kung magkakasala kaya ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi ito pagsubok sa kabanalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung hindi isang pagpapatunay ng ating Panginoong Jesucristo ay magtatagumpay. Kagaya ng sinasabi sa Hebreo 2:8-9, sa pagtatalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis, ay maipakita siyang sakdal at makakayang gumawa ng kaligtasan ng lahat na magsisitalima sa kanya. Mapagkakatiwalaan ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat siya mismo nailigtas niya ang kanyang sarili sa tukso. Kaya't kung hihingi tayo ng tulong sa Kanya, ay matutulungan niya tayo. Sapagkat siya ay hindi lamang nangangako sa atin. Minsan na siyang tinukso at ipinakita sa atin ang banal na kasulatan na siya ay nagtagumpay. Ang unang tao ay nahulog sa tukso. Kahit ang Israel, nang sila ay ilabas sa Ehipto, 40 taon sila sa ilang. Sila ay nagreklamo sa Diyos sa pagkain, sa pag-iimbot. Ilang beses nilang sinubukan na tuksohin ng Diyos. So nagkasala ang Israel. Subalit ang ikalawang Adan, ang mismong anak ng Diyos ay nagtagumpay, kung kaya't nabasa natin sa dulo, siya ay dapat paglingkuran kahit ng mga anghel. Hebreo 1:6, at lahat ng mga anghel ng Diyos ay sumamba sa Kanya. Ang pagtatagumpay ng ating Panginoong Jesucristo ay inilagay niya sa level natin ng mga makasalanan. Sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang diablo.
Sa bagay na ito ay nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng diablo. Unang Juan 3:8. Ngayon, tignan mo sa Hebreos 7:26. Nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdoteng banal, walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga makasalanan, at ginawang lalong mataas kaysa sa langit. Yan ang pagpapakilala sa atin ng anak ng Diyos. Ayon sa mga talatang ito, sa Marcos 1:9-13. Paano ipinakilala ng Ama ang kanyang iniibig at kinalulugdang anak bilang isang taong mapagpakumbaba na ibinilang niya ang kanyang sarili sa mga makasalanan na naiumpisa pa lamang ng kanyang pagsunod. Subalit ang Panginoong Hesukristo bilang tao ay susunod sa Diyos hanggang sa kamatayan. Pangalawa, bilang tao na pinapanahanan, ginagabayan, dumidepende sa kapangyarihan at patnubay ng banal na Espiritu. Pangatlo, bilang tao at katangi-tanging tao na kahit kailan ay hindi nahulog sa kasalanan. Ang kanyang kasakdalan ay isang matibay na kasakdalan. Kung kaya tama lamang na siya'y paglingkuran ng mga anghel at ipahayag ng Diyos bilang iniibig at kinalulugdan ng Ama sa langit. Ngayon, anong matututunan natin sa mga bagay na ito? Tatlong aplikasyon din ang dapat nating maunawaan sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Una, ang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos ay espiritu ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay katangian ng mga anak ng Diyos. Mababasa natin sa Galacia, sapagkat kayo ay mga anak ng Diyos, isinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa inyong puso upang kayo ay tumawag sa Ama. Ng Ama. Ama ko. Kaya't sa totoong Kristiyano, hindi na siya ang nabubuhay kung hindi si Hesukristo na ang nabubuhay sa kanya. Kung kaya't ang pagiging Kristiyano ay paulit-ulit ipinangangaral na ito ay ang mamatay tayo sa sarili at si Kristo na ang mabuhay sa atin, sapagkat ang espiritu ng pagpapakumbaba ay espiritu ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagkakasala ng unang tao ay nagsimula sa kataasan ng pag-iisip. Ang pagsuway ay nag-ugat sa pagmamataas ng pag-iisip. Ito ay paglaban sa katuwiran ng Diyos. Samantalang sinasabi ng Diyos na dito sa kanan ng tama, sinasabi ng tao, hindi, mukhang sa kaliwa ang tama, mali ang Diyos. Nang sinabi ng Diyos, huwag, ang sabi ng tao, pwede. Kung kaya't kagaya ng ang kasalanan ay nagsimula sa puso ni Lucifer sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang pag-iisip, sa kanyang pagnanasa na mapantayan ang Panginoong Diyos, ay ganun din namang paraan tinukso niya ang unang tao na inyong suwayin ng Diyos at magiging kagaya kayo ng mga Diyos. At dahil sa pagsuway ng mga tao, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Saan ang galing yan? Sa pagmamataas. Mga kapatid, ang kataasan ng pag-iisip ang ugat ng lahat ng kasalanan. Kahit ang pinakamabuti at ang pinakamainam na anghel
ay inilalagpak ng Diyos dahil sa kayabangan at pagrebelde ng puso sa harapan ng Diyos. Kahit sa puso ng pinakamainam at pinakamagaling na anghel, natagpuan ng Diyos ang kasalanan. At anong kasalanan yon? Hindi paggawa ng masama, kung hindi pagmamataas sa harapan ng Diyos na makapangyarihan at marunong sa lahat. Ganon din naman, ang pagpapakumbaba ng ating Panginoong Hesukristo ay ang ugat ng lahat ng kabanalan. Ang pagpapakumbaba ng ating Panginoong Hesukristo, ang ugat ng kaligtasan ng tao. Kung kaya't tumitingin ng Diyos, hindi sa sinasabi ko, ni hindi rin sa kasiraan ng aking puso, sapagkat walang pakikinabangan ng Diyos sa aking puso. Kung hindi sa pagpapakumbaba ni Hesukristo, upang sa pagpapakumbaba ng Panginoong Hesukristo, mahabagang Diyos sa akin at bigyan niya ako ng puso na gugustuhin ng Diyos. Upang sa puso kong ito, dahil sa pagpapakumbaba ng aking Panginoon, ay masabi ko, ikaw na ang aking Panginoon simula ngayon. At ako'y tatalikod sa kasalanan. At hindi na ang kasalanan na maghahari ngayon sa akin. Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay mas makapangyarihan sa lahat ng mga kasalanan. At saan ang galing ang biyaya na yun? Sa Kanya na nagpakumbaba. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya sa mga nagpapakumbaba. Hindi ko kayang magpakumbaba na kagaya ng pagpapakumbaba ng ating Panginoong Hesukristo. At kahit pa ako ay magpakumbaba, walang sino man na makakapagpakumbaba na kagaya ng pagpapakumbaba ng ating Panginoong Hesukristo. Kung kaya't ang pusong tinatanggap ng Diyos ay ang pusong binago ng Diyos, nang siya mismo ang nagsabi, lilinisin ko ang inyong mga puso. Aalisin ko ang inyong matitigas na puso at lalagyan ko ng malambot na puso. Aalisin ko ang inyong mga Diyos-Diyosan. Ang mga Diyos-Diyosan ay pinamamalit natin sa kaluwalhatian ng Diyos. Maging ang ating mga sarili na ginagawa nating Diyos-Diyosan, inaalis siya ng Diyos. At aalisin ko sa inyo ang inyong matigas na puso. Lalagyan ko kayo ng banal na espiritu. Sa isang banda ng kasulatan ni ganito ang kanyang sinabi, at ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga isip at sa kanilang puso. At ang aking mga kasalanan, ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Tandaan ninyo ang sinasabi ng Panginoon sa aklat ni Santiago 4:6-8. Ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo. Ang impyerno ay napupuno ng mga taong mayayabang, hindi na mga taong itinakwil ng Diyos. Sapagkat ang panawagan ng Ebanghelyo ay ito. Hanapin ninyo ang Panginoon habang siya ay malapit. Tumawag kayo sa Kanya. Sapagkat kayo ay maririnig ng Panginoon. Ang mga gumagawa ng kasalanan, mag-iba na kayo ng daan. At ang mga masasamang pag-iisip, mag-iba na kayo ng pag-iisip. Sapagkat ang isip ng tao ay hindi kagaya ng isip ng Diyos. Pero tatanggi ang tao. Sasabihin niya, tama ang ginagawa ko. Makatwiran ang ginagawa ko. Tinutuwid ka ng Panginoon. Ang impyerno ay lugar ng mga taong mayayabang kasama ni Satanas. Hindi ba? Hindi ba tayo mahihiya sa pagpapakumbaba ni Kristo?
sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Pasakop kayo sa Diyos. Magpasakop kayo sa Diyos at magsisalangsang kayo sa diablo. Labanan ninyo si Satanas. Hindi ba't ang kaligtasan na ito kung ipahahayag mo sa iyong bibig na si Jesucristo ang iyong Panginoon? Saan ka nakakita ng totoong tumawag kay Kristo na Panginoon pero hindi nagpakumbaba sa paanan ni Kristo? Kung tatawagin mo siyang Panginoon, dapat nakikita mo ang sarili mo na isang basura sa harapan ng Diyos. Isang alipin. Ano sabihin mo? Gawin mo na ang lahat ng gawin mo sa akin. Gawin mo na. Hindi ako papalag. Basta ikaw na ang aking Panginoon. Ang pagtanggap kay Kristo ay kawalan ng kontrol sa sarili para ang Diyos na maghari sa iyo. Sapagkat ikaw na ang aking Panginoon. Huwag mo ko lagpasan, O gentle Savior. Pakinggan mo ang aking mga tawag. Samantalang sa iba ay tumatawag ka, ako ay huwag mong lagpasan. Datapwat magsisalangsang kayo sa diablo. Walang kapangyarihan si Satanas sa iyo kung nagpapasakop ka sa paghahari ng Diyos. At tatakas siya sa inyo. Ituloy natin sa talatang 8, lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Ngayon tatanungin ko kayo mga kapatid, paano ba lumalapit sa Diyos? Lumalapit ba tayo sa Diyos na may mayayabang ang ating pag-uugali at ang asta natin, ang asal natin? Marami sa atin, kunwari nagsisisi para huwag tayong maituwid ng Diyos. Ganyan ang pag-uugali ng tao. Lumapit ka sa Diyos na walang pagtitiwala sa sarili. Huwag mong lunukin ang yabang mo. Kung hindi, itapon mo yan at talikuran mo yan kasama ng pagtakwil mo sa lahat ng gawa ni Satanas. Sapagkat sinabi ng Panginoon na walang sino mang lalapit sa Kanya na Kanyang itatakwil. Sapagkat wala naman talagang makalalapit sa Kanya na mayabang. Nang sinasabi ng banal na kasulatan, lahat ng tinuruan ng Ama ay lalapit sa akin. Sino ang lumalapit kay Kristo? Yung mga taong napagod na sa kasalanan. Sino ang lumalapit kay Kristo? Yung mga taong nasa dulo na ng kanilang magagawa. Kung kaya't sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan. At kayo'y aking pagpapahingahin. Pero ang sabi ng makasalanan, kaya ko pa. Kaya ko pang magtiis. Kaya ko pang patunayan sa harapan ng Diyos na kaya ko pa. Kaya ko pang kontrolin ang buhay ko. Pero sinasabi sa iyo ng Panginoon ngayon, lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sabi ng isa, marami akong alam na paraan upang gumaan ang aking buhay. Pero sinasabi sa iyo ng Panginoong Jesucristo, at matuto kayo sa akin, sapagkat ang aking pamatok ay magaan. Ang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos ay espiritu ng ating Panginoong Jesucristo. At ito ay katangian ng anak ng Diyos. Bago ko makalimutan, ano ang buong tungkulin ng tao? Hindi ba ang matakot sa Diyos at gawin ang kanyang mga kautusan? Ipinakita na sa atin mga tao kung ano ang mabuti at kung ano ang hinahanap sa atin ng Diyos. Naibigin natin
ang kaawaan, gumawa tayo ng matuwid, at lumakad tayo na may pagpapakumbaba kasama ng ating Diyos. Hindi natin mararanasan ng Diyos sa isang mapagmataas na puso. Minsan nang ibinaba ni Kristo ang kanyang sarili. Nang siya ay nagkatawang tao, 2,000 taon na nakalilipas. At siya ngayon ay nakaupo sa kanan ng Diyos. At isinugo niya ang banal na Espiritu upang gumabay sa atin sa araw-araw. Anong gagawin mo? Si Kristo pa rin ba ang magpapakumbaba para sa iyo hanggang sa ngayon? Hindi ba ang kagandahang loob ng Diyos na nagdadala sa atin sa pagsisisi? Ang grasya ng Diyos ay hindi nagpapayabang. Lalo nating natututunan ang kabutihan ng Diyos, lalo natin nakikita na tayo ay kulang sa ating sarili. Pipilitin ba natin ang Diyos na palaging bumaba para sa atin? Hindi. Hindi ka lalakad kasama ng iyong Diyos kung hindi ka magbibigay sa Kanya. Kung hindi ikaw ang susuko. Huwag mong hintayin na sumuko ang Diyos dahil hindi susuko ang Diyos. Kagaya ng ginagawa ng mga taong walang pananampalataya. Ang Diyos naman ay mapagmahal. Tutuloy ko tong kasamaan ko. Sa dulo, di rin naman ako matitiis ng Diyos. Akala mo lang. Gagawa ako ng kasalanan. Total, ang Diyos naman, mapagmahal naman yan. Pag mamamatay ako, matitiis ba ng Diyos na itapon ako sa impyerno? Kung yung kanyang bugtong na anak, dinurog niya dahil sa kasalanan na hindi niya ginawa. Ano sa palagay mo, di ka dudurugin ng Diyos? Hindi ka lalakad kasama ng Diyos kung hindi ka magpapakumbaba sa harapan ng Diyos. And to walk humbly with thy God. Pangalawa, ang bautismo ay pakikiisa natin kay Kristo. Ang bautismo ay pakikiisa natin kay Kristo. Kagaya ng ang bautismo ni Kristo ay pakikiisa niya sa atin. Bakit kailangang mabautismohan si Kristo? Upang sa ganoon siya na walang sala ay magmukhang may kasalanan dahil sa atin. Ngayon, bakit tayo nagpabautismo? Sapagkat tayong mga makasalanan ay naging matuwid dahil sa kanyang pagiging matuwid. Purihin ang Diyos. Ang bautismo ay pakikiisa natin kay Kristo. Kagaya ng ang bautismo ni Kristo ay pakikiisa niya sa atin. Hindi naging makasalanan si Kristo nung nabautismuhan siya. Ipinakita lamang niya na nakikiisa siya sa mga makasalanan na kanyang tutubusin. Kagaya rin naman na ang bautismo ay hindi magpapabanal sa iyo. Kagaya ng kabaliktaran noon ay totoo, ang kabaliktaran din noon ay totoo. Hindi naging makasalanan si Kristo nang siya ay nabautismuhan. Kung hindi na ipinakita lamang na siya ay nakiisa. Ganon din naman. Ang binabautismuhan ay hindi nagiging banal. Kung hindi ipinapakita lamang na siya ay nakipag-isa na sa kabanalan ni Kristo. Napakahusay ng pangangatwiran ng ating Panginoon. Mababasa natin sa Roma 6, 3 hanggang 4. O hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo ay makakalakad sa panibagong buhay.
Bakit namatay si Kristo? Para pangbayad ng mga kasalanan natin. Para sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Kung kaya't nang namatay si Kristo, at kung tayo ay sumampalataya na ang kamatayan ni Kristo ay sapat, sa kanyang kamatayan, bayad na tayo. Kung hindi ka pa bayad sa kamatayan ni Kristo, maghintay ka ng isa pang Kristo na magbabayad ng kasalanan mo. Pero wala na. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, nasa Kanya ang ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Kaya nga ang kamatayan ni Kristo ay isang tiyak na kamatayan na may layuning iligtas ang bayan ng Diyos mula sa kanilang mga kasalanan. Para ialay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa, upang walang sino mang tupa ang mahihiwalay sa Diyos. Wala kayang naghahanap ng walang hinahanap. Sino rito ang naghahanap ng walang hinahanap? Natural, wala. Walang naghahanap ng wala. Kung kaya't sigurado ko nung naparito si Kristo, meron siyang hinanap. At kanyang sinabi, "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost." At ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Kung kaya't walang tupa si Kristo na malayo sa Diyos o maaagaw man lang sa kamay ng ating Panginoon. Lahat yun ay kanyang binili. At sa kanyang kamatayan ay tayo'y nakipag-isa. A simple soul, I come to Him. He never cast me out. I need no other argument. I need no other plea. It is enough that Jesus died and that He died for me. Diba? Lubos sa Diyos, hindi sa gawa nakamtan ko ang biyaya. Dugo ni Kristo ang nag-adya. Ako'y lubos sa harap niya. First stanza ng complete hindi. Kaya't nung si Jesucristo ay nabuhay mula sa mga patay, nabuhay siya para sa kanila na pinag-alayan niya ng buhay. Ang sabi ng Panginoon, ako ay may kapangyarihan na ibigay ang aking buhay. May kapangyarihan din akong bawin ito. Ito ang kautusan na tinanggap ko sa Ama. At kung sumampalataya kayo sa inyong puso, sa puso na Diyos mismo ang nagbigay sa inyo, sa isang mapagpakumbabang puso, at pusong magtitiwala sa Diyos, ipahayag nyo sa inyong bibig at ipinahayag nyo sa inyong bibig na binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay. At naniniwala kayo na ang epekto noon ay si Kristo ay nabubuhay sa inyo. Ligtas kayo. Lalakad kayo sa bagong buhay. Kung hindi yan nagagawa ng simpleng pananampalataya kay Kristo, walang ibang makagagawa niyan. Sinabi ng Galatia 2:20, ako'y napakong kasama ni Kristo. Gayunman ako'y nabubuhay. Subalit hindi naman ako ang nabubuhay. Si Jesucristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ibinubuhay ko sa laman, na ibinubuhay ko sa pananampalataya ng anak ng Diyos, na nagmahal sa akin at nagbigay ng kanyang buhay para sa akin. At sino ang nagpapabautismo? Yung mga nakatiyak
na si Hesukristo na ang kanilang buhay. Sila nagsabi, "Oh, salamat sa Diyos sapagkat pinatawad mo ko sa aking mga kasalanan at ako'y lalakad sa isang bagong buhay." Yan ay larawan ng pakikipag-isa natin kay Kristo. Kagaya ng pagbabautismo ni Kristo ay larawan ng pakikiisa niya sa atin. Kung paanong mula sa langit bumaba si Kristo at nakisama sa mga makasalanan, ganon din naman sa pamamagitan ng pagnanampalataya natin kay Kristo, ang makasalanan ay aakyat sa langit para makisama sa Diyos. Yan ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, pangatlo, ang pagsubok ay pinahihintulutan ng Panginoon upang magkaroon tayo ng espiritual na karanasan. Ang pagsubok ay pinahihintulutan ng Diyos upang magkaroon tayo ng espiritual na karanasan. Nakita mo ba sa binasa natin kanina na ang ating Panginoong Hesukristo ay pinatnubayan ng banal na Espiritu sa ilang upang dun sila magtagpo ni Satanas. Pero bago ninyo pangatwiranan na ang mga pagsubok na yan ay hadlang upang huwag kayong magpatuloy sa Panginoon, hindi ganun ang layunin. Simula ngayon na isipin natin na ang pagsubok na ito ay hindi basta para masubok tayo. Kung hindi ang pagsubok na ito ay upang masubukan natin ang katapatan ng Diyos. Kaya't walang anak ng Diyos na hindi nagtatagumpay sa pagsubok. Maliwanag yan sa unang Korinto 10:13. Lahat ng pagsubok ay pare-parehas. Kapag sinubok ka, ang konteksto niyan, konteksto lang din ng pagiging tao. Pagsubok na dito sa daigdig na naranasan na ng kahit sinong mortal. Kahit ang Panginoong Hesukristo ng sinubok ang Panginoong Hesukristo ng kagaya natin. Pero anong sinasabi ng talata na yan? Subalit ang Diyos ay matapat na siya rin mismo ang gagawa ng daan sa gitna ng pagsubok upang ating itong makaya at malagpasan. Kung kaya't ang pagsubok ay hindi dahilan upang huwag magpatuloy sa pananampalataya. Ang gumagawa lang nun ay mga hindi anak ng Diyos. Sapagkat ang pagsubok ay hindi para patunayan tayo. Ang pagsubok ay ginagamit na kaparaanan ng Diyos para patunayan niya ang kanyang katapatan. Kaso nga lang ang pagkakamali natin pag sinusubok tayo, hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Iniisip mo, nag-e-exam ka. Hindi mo iniisip, kukopyahin mo lang yung sagot na inilagay ng Diyos doon. Pagtitiwalaan mo lang ang salita ng Diyos. Kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Pag-iisip-isipin mo, bakit siya pa mismo ang nagdadala sa atin sa mga sitwasyon na magigipit tayo at masasagad tayo upang huwag natin siyang pagtiwalaan. At ang dahilan ay simple lang, upang ipakilala niya ang kanyang sarili na katiwa-tiwala. Sinabi ng Juan 16:33 na sa daigdig na to ay marami tayong mga tribulasyon, mga kahirapan, mga pag-uusig.
Pero ang dahilan kung bakit ang Kristiyano ay hindi dapat mapanghihinaan ng loob sapagkat napagtagumpayan ni Kristo ang sanlibutan. Hindi ba? Ang kailangan mong makita sa panahon ng kahirapan ay ang tagumpay ni Kristo at hindi ang tagumpay mo. Sapagkat kahit sinong tao sa sanlibutan, bigyan mo ng kahirapan, makakalagpas yan kahit hindi Kristiyano. Hindi yan ang intensyon ng pagsubok sa mga anak ng Diyos. Ang intensyon sa pagsubok ng mga anak ng Diyos ay upang makilala natin ang Panginoon na pinaglilingkuran natin. Maraming Kristiyano dumaan na sa maraming hirap pero hindi pa rin marunong magtiwala sa Diyos. Hindi ba? Sapagkat hindi intensyon ng pagsubok ng kahirapan para pagtiisan mo ay magtiwala ka sa sarili mo at ipagmamayabang mo, dinaan ko na yan. Oo, pero hindi mo kilala ang Diyos. Hanggang ngayon pinagdududahan mo pa rin ang katapatan ng Panginoon. Hindi ba? Yun. Na kahit ang pagsubok, ang panahon ng tukso, ay ino-orchestrate ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang soberanyang pagkilos. Na pinapatnubayan niya ang kanyang mga anak sa lugar na ipahahayag niya ang kanyang sarili. Lahat ng pangit na sitwasyon ay ginagamit ng Diyos na entablado ng kanyang kagandahan. Bawat kadiliman na pinahihintulutan ng Diyos sa buhay natin ay hindi pinahihintulutan ng Diyos para maghanap ka ng sarili mong liwanag, kung hindi para maging entablado ng kariktan at kaningningan ng Diyos na mas maliwanag pa sa mga tala at mas maganda pa kaysa sa araw ay ng ating Panginoong Hesukristo. Ay sasabihin ko sa iyo, kung ganyan ang paraan ng Diyos, mas pipiliin mong magtiis kaysa maghanap ng comfort. Sapagkat sa pagtitiis, nandun ang pakikisama ni Kristo. Huwiin ng Diyos sa kanyang katalinuhan na mentras kang nagiging responsable, lalo kang pinalalakas ng Diyos. At mentras kang patulog-tulog, lalo kang humihina. At mentras kang tumatakas sa mga responsibilidad, lalo kang nawawalan ng halaga. Pero mentras mong sundin ang Panginoon kahit mahirap, parang ginto na nilalagay sa apoy, lalo kang kumikinang. Sapagkat yun ang kaparaanan ng Panginoon para ipakita niya na kahit ang pinakapurong ginto, hindi niya kayang hubugin ang kanyang sarili. Maliban ang ginto ay magtiwala sa kamay ng marunong na artist, na kahit ang pinakamatibay na bakal, hindi niya kayang gawing matalas ang kanyang sarili, maliban na magpasakop siya sa pagsunog, pagpukpok, at paglalagay sa tubig mula sa kamay ng panday. At ulitin mo ang proseso hanggang sa mabuo ka na. At kapag kaalam mo na kung ano ka, doon ka na magiging matalas. Meron akong tinanong na isang kabataan. Hahasain mo ba ang kutsilyo hanggat hindi pa siya nakakorteng kutsilyo? Kung ang bakal ay wala pa sa korte, hindi mo hahasain yun. Ilalagay mo yun sa apoy at pupukpukin mo yun na ilang beses at ilalagay mo ulit sa tubig. Ilalagay mo sa apoy, pupukpukin mo, ilalagay mo sa tubig at paulit-ulit hanggang makorte. At pag nakorte na, dun mo hahasain. Kaya hinuhubog tayo ng Diyos
Dahil kapag kahinubog ka ng Diyos at alam mo na ang iyong hugis sa palad ng Diyos, naunawaan mo na kung anong kinukorte sa iyo ng Panginoon, sasabihin ko sa iyo, madali lang maging matalas. Maraming gustong tumalas, pero ayaw magpapukpok, kaya hindi nagkakakorte. Hindi ba? Sinabi sa Roma, ang tribulasyon ay gumagawa ng pasensya. At ang pasensya ay nagbibigay sa atin ng karanasan. At habang nararanasan natin ang Panginoon sa buhay natin, lalong tumitibay ang pag-asa natin at ang pag-asa natin ay hindi humihiya sa atin. Kung ikinahihiya mo si Kristo, wala kang pag-asa kay Kristo. Sapagkat sa ganang akin, wala akong ibang masasabi sa sanlibutan maliban sa pag-asa ko kay Kristo. Sasabihin ko pa sa sanlibutan, hoy, tumingin ka sa akin, mayaman ako. Sa daigdig na to, alam nyo na mas mayaman kaysa sa atin. Sasabihin ko pa sa sanlibutan, hoy, tumingin kayo dito. Ako ang pinakamatalino sa inyong lahat. Alam natin sa daigdig na to, merong mas matalino kaysa sa atin. Pero merong isang bagay na sa akin ay hindi hihiya. Sa pag-asa ng buhay na walang hanggan, na ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling, na siyang nangako sa atin bago palalangin ang sanlibutan. Nang sino mang sumampalataya kay Kristo ay may muling pagkabuhay mula sa mga patay. Ano sabihin ko sa sanlibutan, oy, anong mapapala ng tao kung mapasa kanyang buong sanlibutan, ngunit ipapahamak nito ang kanyang kaluluwa? Ang pagsubok ko na dinadanas ngayon, pinapadaan ako ng Diyos dito upang ako'y lalong tumibay sa pag-asa. At kung kayo'y sasama sa akin, wala akong ibang ipapangako sa inyo, kundi yung pag-asa na meron ako kay Kristo. Kaya kung makikinig kayo sa ebanghelyong ipinangangaral ko sa inyo, wala akong ibang ipinapangako sa inyo, maliban na umasa kayo sa Diyos. At tumingin kayo doon sa mapalad na pag-asa na muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Na siyang nagbigay ng kanyang sarili sa atin upang tayo ay maging bayang masikap sa mabuting gawa. Hindi ba napakadakila ng mga bagay na yan? Kaya't sinabi ng Panginoon sa panahon ni Moses, sinabi niya, ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. At yan din ay sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga anak sa gabing ito. Sa panahon ng pagsubok, ang Panginoon ang nakikipaglaban para sa inyo. Kaya't hindi ko inaasahan na sa panahon ng pagsubok, wala kayo sa paglilingkod. Hindi ko inaasahan na habang sinusubo kayo, lalo kayong nagiging makupad, sapagkat ang Panginoon ang nakikipaglaban sa inyo. At hindi tayo mananagumpay kung hindi ang Panginoon ang makikipaglaban sa atin. Lagi akong babagsak sa kasalanan. Anong aasahan ng Diyos sa akin? Alam niyang gawa ako sa buhangin. Alam niyang gawa ako sa lupa. Anong aasahan sa akin ng Diyos? Kung naghahanap siya ng perfectong tao, siguradong hindi ako yon. Minsan na siyang nagsugo rito ng tao, yun ay Diyos na nagkatawang tao. At siguradong hindi ako yun. Pero ako'y susubukin na kagaya ng ordinaryong tao. Pero anong aasahan sa akin ng Diyos? Wala. Kung kaya't ang sinasabi ng Ebanghelyo ay ito, ang Diyos ang makikipaglaban para sa akin. At sinasabi ng unang Juan 4:4, higit siya na nasa inyo kaysa sa mga bagay na nasa sanlibutan, kaya't huwag niyong sasabihin na hindi kayo magtatagumpay sa inyong mga tukso. Sapagkat higit ang Kristo na tinanggap nyo. Kung hindi higit si Kristo sa mga tukso ninyo, hindi si Kristo yan. Sapagkat naniniwala ako sa sinasabi ng banal na kasulatan, higit siya na nasa inyo. Higit ang Diyos na nasa atin.
Ang kailangan natin ay maging matatag sa pananampalataya kay Kristo na nananahan sa atin. Kaya't pag sinundan mo na isang kabanata yan, 5:4 nakasulat, ang mga anak ng Diyos ay mananagumpay sa sanlibutan ito. Sa panahon ng pagsubok, hindi tinitignan ng Diyos kung hanggang saan ka katigas. Alalahanin mo, ipinapakita ng Diyos hanggang saan kanya kayang tulungan. Hanggang saan ka niya kayang unawain at bigyan ng lakas kung ikaw ay mananampalataya sa Kristo mong tagapagligtas. Dahil sa lahat ng pagkakamali natin, aanihin natin yan. Anak ka man ng Diyos o hindi. Bawat maling kilos, may epekto yan. Kung kaya't sa panahon ng ikaw ay sinusubok at sinasabi ng sanlibutan na huwag kang magpapatuloy sa pananampalataya, tumingin ka sa Diyos at alalahanin mo kung hanggang saan ka kayang ingatan ng Diyos. Hanggang saan ang pag-ibig sa iyo ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos ay magtatagumpay. Sapagkat anong sinasabi ng banal na kasulatan? Hindi ang kahubaran na maghihiwalay sa atin sa Diyos. Hindi ang gutom ang maghihiwalay sa atin sa Diyos. Marami hindi nagsisimba, naghahanap ng pagkain. Maraming hindi nagsisimba, naghahanap ng masusuot. May damit naman. Hindi ang mga engkanto at mga duwende at mga masamang elemento. Mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Kung ano mang mga mitolohiya ang pininiwalaan ninyo, hindi yan na maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya hindi gusto ng Diyos na namumuhay ka sa kasalanan. Kasi mahal ka niya. At kung mahal ka niya, itutuwid ka niya. At pag pinalo ka niya, magiging banal ka. At sino mang nagmamahal sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Kung kaya't higit ang Diyos na nananahan sa Kristiyano kaysa sa lahat ng mga hamon sa sanlibutan ito. Lahat yan ay pagkakataon lamang para ipakita ng Diyos kung gaano siya kadakila. Wala nang nagbibigay ng atensyon at seryosong pagtingin sa kahirapan. Lahat tumitingin, nasaan ang magabo? Lahat tumitingin, nasaan ang mailaw, nasaan ang maganda, nasaan ang flawless, nasaan ang komportable. At ang sabi ng sanlibutan, sa palagay ko, sa mga ganitong bagay gumagawa ang Diyos. Mali ka, iha. Mali ka, iho. Gumagawa ang Diyos sa mga simpleng bagay lamang. Na kasing simple ng paggising mo sa umaga at kasing simple ng pagpikit mo sa gabi. Kasing simple ng pagbabago ng iyong damdamin. Mula sa paggusto mong gumawa ng kasalanan tungo sa paglaban mo sa kasalanan. Sa pagbabago ng pangarap na dating pangarap sa sarili, nagiging pangarap na para luwalhatiin ng Diyos. Gumagawa lang ang Diyos sa mga simpleng bagay at walang nagbibigay ng atensyon. At ipinapakita sa iyo ng Diyos kung ano dapat ang iyong gagawin at susunod na gagawin
Kahit paulit-ulit ayusin ng Diyos sa mga problema natin, pero kung wala tayong matututunan at uulitin lang natin yung mga mali nating hakbang, hindi mo mararanasan ang tagumpay ni Kristo. Sa bawat suliranin, nandun ang pagiging tama ng Diyos palagi. Yun ang gusto niyang makita mo, sapagkat lagi ka nakatingin sa material, na hindi mo makita ang sarili mo sa Biblia, kababasa mo ng Biblia, hindi mo nakikita kung anong klaseng tao ka talaga. Kaya sa panahon ng mga suliranin, tignan mo ang Diyos ay tama at marunong sa lahat. At pagka naayos ng iyong problema, gawin mo na ang kanyang katuwiran. Makikita mo may progreso ka sa buhay. At kung anong ibig sabihin ang sinasabi ng talata, subalit hanapin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. At hindi kayo pagkukulangin ng Diyos. Sapagkat ang Panginoon ng ating pastor, hindi tayo mangangailangan. Ano pa man. Pagpalain ng Panginoon sa pangangaral ng kanyang salita. Palain kayo ng Panginoon.